nakalagay po sa headline ng ABS-CBN, Ejercito says he and 4 others considered leaving Soto-led Senate majority. Tapos doon po sa baba, Senator J.B. Ejercito said he and 4 other senators consider leaving the majority block at the Senate but said nobody is moving to replace Senate President Vicente Soto III in the chamber's leadership. Pwede niyo po ba sa aming igarantiya na yung sinabi po sa balita na ito na walang sino man ang nagnanais na so far palitan as Senate President si Senator Tito Soto sa kasalukuyan? Good morning po, magandang umaga po Senator JB. Napaka-abrupt nitong ating Good morning, Randy. Sige Good po, morning, Tapuan. hindi na po ako magtatagal pa ng introduction sa inyo kasi marami po ngayon naguguluhan, particular po doon sa latest post ni Anthony Taberna. Nag-aalala ko baka madrag na naman yung pangalan ninyo dahil binanggit kayo eh. Si Senator Lacson, almost. Si Senator JB, lahat. Si Senator Risa, tinatanggi. Pero ano po ba yung budget insertion? Ito po ba ay bad o good naman? Nagiging masama kailan? Pakipaliwanag niyo po sa amin, Senator JB. Siguro sabihin ko lang, no, sumama lang kasi itong budget insertion dahil dito sa nangyaring floodgate scandal. Mula nang lumabas yun, para ang tingin na ng tao pag may insertion ka, parang binulsa mo na kaagad. Pero sa totoo lang, Randy, no, itong budget insertion, tawagin na naming amendment, hindi po lahat yan masama. No? Bibigyan kita ng halimbawa, ako po'y nagdedepensa ng budget ng DOTR. Meron po silang proposed budget, no, na sinasubmit sa DBM, pero halimbawa lumabas na yung budget na isasubmit sa Kongreso. Ito po yung tinatawag National Expenditure Program or the President's Budget. Kadalasan ito po ay tapyas na, no, doon sa propose nila. Halimbawa po 300 billion, kunyari ang i-approve lang mga 200 o 150 billion. So kaya po dadaan ng Kongreso yan, magkakaroon tayo ng hearing, pakikinggan natin kung ano po yung mga maapektuhan, ano yung mga mababawasan, yung mga proyekto, mga programa na hindi matutuloy. Kaya ang Congress, isasubmit naman yan sa Senado. Pagdating sa Senado, ay kami naman ang magsusuri. So tulad ko, DOTR, nabawasan yung mga airport, na tingin ko ay vital, yung pagbayad din sa mga railway system natin, no, yung mga foreign assisted. So ibabalik ho namin yan dahil tingin namin ay makakatulong sa programa. Siguro bigyan na rin kita isa pa, Randy, no, yung AFP modernization. Halimbawa, lagay natin 50 billion ang kanila pong proposed budget. Ang binigay lang ng DBM o sinubmit ay halimbawa 20 billion lamang. Darating ng House minsan yan, kung minsan natatapyasan o kaya retained lang, pero halimbawa dahil sa sitwasyon sa West Philippine Sea, kailangan natin dagdagan. So kami po sa Senado, halimbawa ako po, ay dagdag kami ng 10 billion, no, ng 2 taon para mapunuan. So yun ang tinatawag na amendment na tingin ko ay hindi masama dahil kailangan. Ang masama lang po dito, yung sinasabing masamang insertion, kapag ito'y ginawa, no, nung small committee or after the BICAM na hindi alam ng lahat. Kailangan kung ipinaglaban mo yan sa plenary, sa debates, na kailangan ay sa tingin ko'y makakabuti sa programa kaya hindi po masama ang amendment. Pero pag yan ay ginawa during BICAM or after BICAM, yan po ang hindi maganda dahil hindi yan napag-usapan. Yun po ang pagkakaiba. Sige po, Senator JB, salamat po sa impormasyon na yan. Sana sa ibang pagkakataon, mas maipaliwanag niyo po sa amin yung mas malawak na pangunawa tungkol dyan. Pero bago ko po kayo bitawan, kasi going si Senator JB sa programa niya sa DCMM na executive session po ba yun? DCRH na executive session, meron pong isang tanong na kahit ako na-confuse at to be honest, nahanga ako lalo kay Senator JB dahil siya pa yung nagpakumbaba kaysa ako. Medyo naging mataas nga yung tone ko at hinangaan ko siya dahil mapagpakumbaba si Senator JB. Pero para sa kaliwanagan na po ng lahat, Senator JB, sa inyo na po manggaling. Ano po ba yung dahilan bakit nyo po nasabi yung mga katagang iyon sa isang programa at ito ay kumalat na misinterpret po ng marami? Kaya to be honest, may 1,000,000 po nanonood lamang dito sa atin sa YouTube. Marami po ngayon ang nagtataka bakit ganun daw po yung tinura ninyo. Pakipaliwanag nyo naman po sa amin
yung kadahilanan. Bakit po ganun? Minsan ho kasi, alam mo, Arandi, minsan pag nag interview tayo, kaya lang, minsan pag na-pick up siya ng media, pag yung naging headline, kulang, no? Siyempre, kung ano po yung naging headline, minsan parang doon na nagbabase. Pero kung nabuo yung kwento, iba po, Opo. no? Unang-una po ay siguro out of frustration na aminin ko, alam mo naman ako, Arandi, matagal ko nang tinutulak yung mga railway system, yung mga infrastructure, Opo. healthcare, pero out of frustration siguro na parang sa naman nangyayari ngayon, yun, may floodgate scandal, parang doon na tayo nakakonsentrate. Kumbaga parang nawawala tayo sa focus, no? Siguro isa po yun, no? Dahil aminin ko, dahil sa out of frustration na parang na ano na naman tayo, sa halip na umusad, kumbaga dahil dito lahat ngayon ay napipigil. Pangalawa ay siguro ay gusto kong bumalik talaga doon sa mga tunay na culprits, no, na pag-usapan naman natin 'to, na nagsimula po talaga itong yung mga modus na ito doon po kala Saldicott Company, and we want to find out the modus, no. Kaya nga siguro consistent naman tayo sa Blue Ribbon na inaalam mo natin yung modus para mag-introduce tayo ng legislation na hindi na ito maulit muli, no? Yun naman ang dapat, no? From insertion, yung pagbebenta ng mga proyekto, yung iba dapat iwasan po natin. At gusto ko lang din liwanagin, Randy, no? Opo. Yung tungkol po doon sa mga kasamahan natin, hindi po sa sila po pinoproteksyonan natin or pero dahil po sabi ko, mas maganda na ibigay na lang sa ICI yung tungkol po yung sa halimbawa sa mga colleague namin, napaka-awkward naman, Randy, na kami nag-iimbis sa sarili namin kasama. Ganon din po sa house, na awkward din na nag-iimbis sila sa sarili nila nakasama. Siguro para maging fair, maging objective, mas mabuting third party na. Ngayon na may ICI na, ay tingin ko ay mas magandang kung sila na magtutuloy po nun. Kaya ako po, mas ang concentration ko yung modus, malaman natin paano ginawa, yung mga insertion, yung paglalako ng proyekto, lahat yan para maiwasan ho natin yung muli itong ganitong iskandal. Yun po ang akin. Kulang lang kasi, Randy, siguro kasi pag na-headline, siyempre kulang yung kwento Ano ka na, nahusgahan ka na kaagad. Yun lang ang Tama po. problema. Yun lang po. Ako Sana naman ay naliwanagan po kayo. Ako naman ay humihingi rin ng paumanhin. Nagkausap naman na po tayo sa private message. Pero lasting po, Senator, total meron pa namang ilang minuto. Gamitin ko po itong headline ng GMA ng ABS-CBN kasi mako-confuse ulit ang tao dito Nakalagay po sa headline ng ABS-CBN, Ejercito says he and 4 others considered leaving Soto-led Senate majority. Tapos doon po sa baba, Senator JB Ejercito said he and 4 other senators consider leaving the majority bloc at the Senate but said nobody is moving to replace Senate President Vicente Soto III in the chamber's leadership. Pwede niyo po ba sa aming igarantiya na yung sinabi po sa balita na ito na walang sino man ang nagnanais na so far palitan as Senate President si Senator Tito Soto sa kasalukuyan? Ang magandang tanong, Randy, unang-una kung nais ko man umalis noon sa majority dahil nga siguro out of frustration nga sa mga nangyayari, tao lang din tayo, no, na yung mga tinutulak natin parang nasa sideline. Hindi po ko ibig sabihin magjo-join ng minority, no? Mga apat sa amin parang nag-usap-usap lang naman na independent kung sakasakali, pero mukhang nagkausap naman ho kami, nagkakukus na, kaya stay put po sa ngayon. Kaya nga ho, naibigay sa akin, Randy, yung Committee on Ethics, kahit napakahirap niyan, binigay Opo. sa akin at pinagkatiwala sa akin ni Senate President Soto at ng mga kasama, that was after na nagkausap-usap naman kami na sana na tayo, concentrate din sa mga budget, wag makalimutan lang yung mga tinutulak natin, no? Sa ang ko kasi, wag naman sana tayo mawala sa focus sa ibang trabaho natin. So wala hindi ako, kung sakali man hindi ako pupuntang minority, hindi naman yun na no, kaya lang, kumbaga minsan maganda yung independent ka kasi at least wala kang mas objective ka. Pero sa ngayon ay nagkausap-usap na kami ay stay put lang naman, Andy. Salamat po, Sen. Marami pa sana akong tanong pero limitado na po yung oras at least Okay lang naliwanagan. naman. Sana sa ibang pagkakataon. Maraming salamat sa pagkakataon. Apo. Salamat po, Sen JB. Maraming salamat, Randy, sa pagkakataong ito. Yan, napakinggan po natin si Senator JB Ejercito, no?
biglaan nito pong interview natin kasi katulad nga po ng sinasabi ko sa inyo mga tol, kaya bias po ako pabor para kay Senator JB kasi personally nakakausap ko po siya eh. Ang dami ko pong mga impormasyon na hindi na lamang po sinasabi sa harapan ng publiko sa mga nangyayari. Kaya medyo pagka nagsasabi ako ng ganito, pabor lagi sa kanya. No, sana maunawaan niyo 'yon na siguro ngayon masasabi ko nasa 24 na senador dahil siya naman kasi yung nakakausap ko, isa ang sigurado ko diyan na hindi corrupt. Perhaps yung iba hindi corrupt kaso lang ayoko namang sabihin dahil wala naman akong personal knowledge sa kanila. Unlike dito kay Senator JB na alam niyo mga tol, si Senator JB consistent ito eh sa kanyang sinasabi. Gusto niyang magpatuloy yung magandang tinatahak ng bansa po natin. Ang problema, yung kaguluhan sa politika. You remember sa impeachment, ano yung posisyon niya doon? Nirerespeto niya yung proseso. Pero kumbaga mas prioridad niya na tayo sumulong at maiwasan na sana yung pagkakabahagi-bahagi. Tapos dito naman sa punto na ito, still kaguluhan pa rin. Nadederail na yung gawain ng mga senado. Mas napopokus ng mga senador, napopokus na tayo sila sa pag-iimbestiga, which is one part lang ng kanilang trabaho, di ba? Pero majority ng kanilang trabaho or mandato ay lumikha ng batas para sa ating mga kababayang Pilipino at maging oversight sa functions ng ating ehekutibo. At yon napapabayaan dahil tutok dahil sa mga pag-iimbestiga nito. Ang point is, meron ng ICI na dapat ang mag-imbestiga. And tingin ko tutungo naman doon ang Blue Ribbon Committee kinalaunan. Pero syempre, baka dapat mapagbigyan din itong si Senator Amy Marcos, nag-live sa GC, maisingit ko lang, nag-live sa GC kasi feeling niya nasisiraan sila o yung mga kapwa niya senador. Sumagot tuloy si Senator Pampilo Lacson na sana umattend siya ng hearing. Kaya magkakaroon pa rin ng hearing for that matter. Pero sana after ng hearing ng Blue Ribbon Committee, maybe next week or sa susunod na linggo pa after ng budget deliberation, tutok kasi sila sa budget deliberation mga tol eh. Tama si Senator JB. Ilipat na. Katulad nung ginawa po ng House of Representatives, inilipat yung investigasyon, pinasa ang mga dokumento sa ICI, and let the ICI do its mandate. Hanggang dito na lamang muna mga tol, at maraming salamat po. Siguro in a separate live streaming or sa ibang pagkakataon, ituloy natin itong pinag-uusapan natin tungkol dito sa mga pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes kay Christian Esguerra, no? Pero most likely, sa susunod na LS natin today, hindi muna ito yung topic natin. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Pasensya na, hindi na ako nakakasingit ng pagpapa-shoutout ninyo kay Senator JB kasi limitado. Meron siyang programa sa DZRH pala, Executive Session. Alas 9 po. Papanoorin ko rin para baka sakaling meron tayong mapulot na mga pag-uusapan doon. Ang mga nandoon kasi ay sina Secretary Boyong Remulla, siya at yung tatlong host na hindi ko po tanda yung kanilang mga pangalan. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.